Sa panahon ng Kwaresma, ilang linggo po sinusuot ng mga vestments ng mga pare na kulay purple or violet. Ngayong linggo na ito, kung mapapansin ninyo, ang suot po namin ni Father Batecan ay kulay rose or pink. Ano pong ibig sabihin nito ng rosas o kulay pink? Sa ating simbahan, ang ibig sabihin po nun ay rejoice. Dahil ngayong linggo, tinatawag na Laetare Sunday. Laetare, sa salitang Latin, ang ibig sabihin, to rejoice, magalak. Pero hindi po ba nasa panahon tayo ng Kwaresma? Bakit tayo dapat magsaya? Bakit tayo dapat magalak? Bakit kailangan nating buong buo na maging masaya? This Sunday, Laetare Sunday, serves to remind us of the upcoming celebration of Easter. Kung bibilangin nyo ngayon, starting today, 21 days before Easter na po. Question: how can we be truly happy? Paano ka dapat maging masaya? Paano ba dapat maging masaya? Paano ba tunay na magiging magalak? There are 3 things we need to stop for us to be truly joyful in the Lord. 3 bagay na kailangan natin itigil. 3 things to stop. The first thing we need to stop is stop judging. Huwag maghusga. In our first reading, Samuel thought that the elder brothers of David will become the next anointed king. Inakala ni Samuel ang mga mas nakakatandang kapatid ni David ang susunod na magiging hari ng Israel. Inunahan ni Samuel na mismo ang Diyos kung sino ang karapat-dapat na maging hari. Pero ano ang ending? Ang Diyos, itinalaga niya magsusunod na hari ng Israel ang bunsong sa magkakapatid na si David. We have heard in our first reading, God said, "Not as man sees, does God see. Because man sees the appearance, but the Lord looks into the heart." Nawa magkaroon tayo ng mga mata na hindi manghusga sa mga kapatid natin. Ang mga mata po natin ay hindi dapat ginagamit para manghusga sa mga kapwa. Parang pareha siya sa libro ng The Little Prince. Ano yung naririnig natin o yung sikat na saying doon? It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Nawa magkaroon tayo ng mga mata upang makita natin ang kahalagaan ng bawat isa. Dearly beloved, do you want to become truly happy? Stop judging. Ang ikalawa, stop complaining. Kung ang una, sinabi ko po, stop judging. Huwag manghusga. Itigil na ang panghuhusga. Ikalawa, stop complaining. Itigil na ang pagrereklamo. Sa panahon natin, nasanay na tayo sa mga convenient. Mga sanay na tayo na hindi tayo mahihirapan. Bakit? Ayaw nating mahirapan, ayaw nating masaktan, at ayaw natin sa mga bagay na kulang. Isa sa mga nirereklamo natin ay kapag walang isang bagay, hindi na tayo agad mapakali. For example, walang masarap na pagkain na hinihain, galit ka na. For example, walang electric fan, ang init, galit ka na. For example, wala ng juice o soft drinks, naiinis ka na. At ano yung paalala sa atin ngayon ng Diyos? Stop complaining. Huwag kang maghanap ng wala. Lalo na't kinukumpara natin yung mga meron tayo dati. Sa ganitong lugar kasi, meron ganito. Sa
kabila, wala. In our today's responsorial psalm, ano ang ikinanta natin ngayon? The Lord is my shepherd. There is nothing I shall want. Hindi mo naman talaga makukuha ang lahat dito sa mundo. Pero ang Diyos, kahit siya lang, sapat na siya. Magkaroon sana tayo ng mga mata na hindi magreklamo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa Pangasinan po, ano po ang ibig sabihin kapag itatranslate sa Tagalog ang wala? Ano pong translation ng wala from Pangasinan to Tagalog? Meron. Kaya sa Pangasinan, wala ang wala. Kasi ang wala natin, meron. At sino ang meron natin? Ang Diyos. Sapat na siya. Dearly beloved, be patient. God is always at work. Dearly beloved, do you want to become truly happy? Stop complaining. Itigil mo ng pagrereklamo mo. For God alone is enough. First is stop. Stop judging. Second, stop. Stop complaining. Ikatlo, stop doubting. Itigil mo na ang pangdududa mo. Sa ating mabuting balita, may dalawang klaseng tao na mga nagdududa. Ang una, ang mga taong ayaw maniwala na ang blind man ay gumaling. Ikalawang klase ng tao sa ating mabuting balita na nagduda ay ang mga Pariseo na hindi agad sila maniwala na si Jesus ay ang Diyos na nagpagaling sa kanya. Pero ang bulag, anong nangyari sa kanya? Hindi lang pinagaling ni Jesus ang kanyang kabulagan. Nakita niya mismo ang Diyos sa kanyang harapan. The blind man said at the very end of our gospel reading, he said, I do believe, Lord. So, anong punto ng mga bagay na ito? Even others will not believe on you. Remember this. Believe in God. Kahit hindi maniwala ang ibang tao sa iyo, ang Diyos naniniwala sa iyo. Maniwala ka sa Diyos. You may not totally trust others, but put your great faith in the Lord. Maniwala ka lang sa Diyos, siya na ang bahala sa iyo. Maniwala ka lang sa Kanya kung sa mga bagay na ang kinakabahala mo, ang Diyos na ang bahala sa iyo. Huwag ka rin maubusan ng tiwala sa sarili mo dahil ang Diyos, lagi Kanyang kasama. 3 keys for us for being a happy person. 3 bagay na dapat nating itigil para tayo tunay na maging masaya sa Panginoon. First, stop judging and be more understanding. Second, stop complaining and be more grateful. Ikatlo, stop doubting and have faith more in God. Now in silence we pray. Almighty God, you are alone is my true happiness in this world, now and forever. Amen.